Video vlog check everybody, Azrael here, and we are back again for another tech unboxing. So ito na, pinaghandaan ko na to. Kailangan ko na itong ma-unbox at magamit. So I have here the DJI Neo drone from DJI Philippines. Finally, no, kalalabas lang nito, nakakuha kagad tayo ng drone. This is a DJI Neo Fly More Combo. Ito yung package na meron siyang kasamang controller, no, tsaka extra batteries. And I think mga extra propellers din, no. So, i-unbox natin to at para makapag fly na tayo, DJI fly na tayo. Makapag-drone tayo, drone selfie and aerial photography at videography using this small drone. Ito yung pinakamaliit, pinaka-compact, at very affordable siya, no? Itong Fly More Combo nasa 18,999 at yung pag-drone lang, nasa 10,000 plus lang yung drone niya. So, this is a new addition to our content creation, gadgets. At before I unbox this, share ko muna sa magawa tayo ng tech rundown itong DJI Neo. Okay, discuss na natin to. Okay, let's do this. Alright guys, ito na yung tech rundown at tech specs ng DJI Neo from DJI Philippines. So first, let's discuss and show to you yung features nitong small drone na ito, no? Ano yung kanyang pwedeng gawin, no? So the DJI Neo, ito yung features niya, it's the most lightest and compact drone. At meron siyang feature na palm take off and landing. So pwede mo gamitin yung kamay mo para mag-take off siya tsaka mag-land. Very safe naman siya. At meron siyang AI subject tracking, quick shots. Ito yung parang natawag na you can control the drone using your AI tracking. Hindi mo na kailangan ng controller. At meron siyang multiple controller options. So pwede siyang control sa smartphone, pwede yung sa RC drone niya, tsaka yung goggles na pang FPV, pwede rin din siya. At nga, as I mentioned kanina, mobile app control siya pag sa phone naman. At you can shoot up to 4K 30 FPS at meron siyang ultra stabilized video feature. At ang weight niya is napakagaan, 125 kilograms, no? Gaan. Kaya mo lagay sa bulsa or sa belt bag din nyo, sa mga natin-share tayo dun. At meron siyang full coverage propeller guard, so very safe naman siya. At meron siyang voice control. Uy, okay ito. Hindi ko pa natatry itong mga voice control na to, no? For the camera, meron siyang half-inch image sensor na 12 megapixel for photo and video. At meron siyang record voice and sound wireless via the app. So, pwede ka mag-record ng voice mo, pwede ka mag-vlog using the app at saka yung drone. At meron siyang RTH or return to home feature, which is gumagamit siya ng GPS feature, no, na pwedeng bumalik yung drone kung saan siya nag-take off. At meron siyang wind resistance na level 4. Gano'n ba kalakas yung hangin ng level 4? Hindi ko alam. Kasi di pa tayo nakapagpalipad ng malaking drone. Kasi yung drone ko dati, DJI Tello, so parang mababa lang siya. At meron siyang 18 minutes of flight time. Oy, na medyo okay na rin din. Compared to my Tello, parang 5 minutes lang. And for the camera specs naman ni DJI Neo, Doc Neo, hello. Meron siyang half-inch image sensor. Meron siyang field of view na 117.6 degrees, 117.6 degrees yung kanyang FOV. Aperture niya is 2.8. Meron siyang ISO na 100 ISO up to 6,400 ISO for automatic or manual settings. Meron siyang max photo na 12 megapixel na photo size. Pag photo mode niya, meron siyang single and time shots. At gumagamit siya ng JPEG format for the photo. And yung video recording niya is up to 4K video recording in MP4 video format na merong 75 Mbps max video rate. So, sa mga videographer, alam nyo yung mga ibig sabihin niya, no, for the bitrate, no. At meron siyang EIS o Electronic Image Stabilization, that's the rocksteady at horizon balancing. Ayan, sa mga drone, ginagamit nila itong feature na ito na para hindi shaky yung mga video nila. For the memory, no, wala siyang SD card. So, gumagamit siya ng internal storage na meron 22 GB na internal storage na pag nag-shoot ka ng 4K, 30 FPS, 40 minutes of 4K video yung mare-record niya. At pagka 1080p, 60 FPS, 55 minutes na full video na
na doon sa internal memory na 22 GB. Sana pwede ma-expand, no? Medyo kulang pa rin dito ng memory. Pero okay na rin, 22 GB is okay na rin. Transfer mo rin kagad sa phone mo or sa inyong laptop. For the controller at the video transmission, parang ngayon lang tayo mag-feature ng drone dito, no? With the tech rundown tsaka tech specs, no? Pwede kang gumamit nung DJI RC Entry remote controller. Ito yung kasama sa box pagka naka-fly more combo ka. Ganito yan. May kasama siyang controller. At meron siyang, I think for the recorded, 1080p 60 fps kaya niya. At meron siyang 2,600 mAh battery dun sa DJI RC Entry. At meron siyang 2 hours of charging time dun sa remote control. Ito yung kasama sa box. Pero kung meron kang FPV goggles na ginagamit ng Avata, for example, ito yung DJI Goggles 3 plus DJI RC Motion 3. So, ito yung mga ginagamit sa mga FPV drone like the Avata. At yung kanyang transmission 1080p 60 fps din. Hindi siya kasama dito sa combo na ito. But you need to buy it separately. For the communication bandwidth daw, the maximum is 40 MHz. At the max transmission distance is up to 10 kilometers. Grabe, layo yung 10 kilometers na yun. 10 km. Grabe, para sa fun run pa lang, 5K nga lang. Pagod na ako. Ang layo pa. Pero, syempre, kailangan mo gamit yung remote para makakuha ka ng ganong distance na kalayo. For the connection ni DJI Neo, gumagamit siya ng Wi-Fi, 2.4 GHz at 5.8 GHz. I think if you're using yung Wi-Fi niya sa app, no? At meron siyang operation range na 50 meters. At meron siyang Bluetooth 5.1 at DJI Fly app, iOS, and Android app. So, ito meron na akong DJI app dito. In-install ko na. At nag-load ba siya? Nag-load na. In-install ko na to at mag-tutorial tayo mamaya. Dahil hindi pa ako marunong magpalipad nito using the controller. Lalo na sa phones, no? And then the controller na gamitin natin. For the battery ni DJI Neo, no, meron siyang 1,435 mAh. Medyo mababa lang for its smaller body. At for the 16 minutes to charge, and 3 battery in charging case. So, sa tatlong battery na charge mo sa charging case niya, 60 minutes yung charging niya. Pero pag direct sa drone, 50 minutes na charging pag naka-USB ka, naka-cable siya. So, meron siyang kasamang 65 watts portable charger at USB power delivery charger. Ito yung USB niya. 3 batteries. Si DJI Neo, meron siyang intelligent flight battery at 18 minutes of flight time per battery. So, kung 3 yung battery, 18 minutes isa, marami ka na rin magagawa nun afterwards, no? Ito yung mga features ng kanilang AI quick shots. You can operate the drone using your palm of your hand, tsaka yung AI niya, AI tracking. Kumbaga, umaasa siya sa AI, tsaka sa settings ninyo. So, meron siyang tinatawag na drone. Sabi dito, the drone flies backward and ascends, keeping the camera locked on the subject. So, ito yung drone, nakaganon siya. Parang drone selfie siya. So, lilipad siya, aatras. So, may maganda kang pullback action using the DJI Neo. Automatic yun. Tapos babalik siya pagkatapos niya. Meron siyang circle. The drone circles around the subject for a dynamic motion. So, yung drone, pag lipad niya, sa kamay mo, iikot yan. So, meron siyang complete 360 degrees na shot ng inyong So, pipili ka na lang kung ilang meters o gaano kalayo yung sa app and also sa drone. Meron siya tatawag na rocket. The drone ascends vertically with the camera pointing down. So, a rocket, parang nandito yung drone, gaganon. So, yung shot niya is pababa. So, pwede ka kumaway ng pagganon. O, ganda na to, Tapos, after that, bababa na siya mag-isa. Pagkatapos siya mag-shoot. Meron siya talaga spotlight. The drone rotates while keeping the object of interest within the frame. Spotlight, ito yung tracking. So, kahit saan ka gumalaw, parang sa mga gimbal, no? Kahit saan gumalaw, yung drone will follow you. Tapos, meron siya tawag na helix. The drone ascends in spirals around the traveling. Nakita ko yung feature dito sa mga example. Kung pamukha ng video na pinapanood ko dito sa likod mo. Check nyo sa YouTube niyan. Yung helix niya, parang iikot siya gano'n pa-spiral. Tapos paakyat siya ng paakyat. So, pag nakompleto niya yung flight, bababa na yan mag-isa. Ito yung sasabing boomerang na feature niya na AI quick shot. The drone flies around the subject in an oval path, creating a dramatic effect. Yun yung hindi ko pa alam. Yun ang i-research ko o paano itong boomerang. Baka kasi magkamali tayo For the flight specs naman niya, take-off weight daw niya is 135 grams. Yung drone, tama ba? Tama ba tong specs na nakuha ko? 135 drone. O tama,
Pero I guess it's kasama yung battery kaya naging 135. So maximum ascend niya is 0.5 meter per second pag naka-cine mode, 2 meters per second normal mode, 3 meters per second sport mode. Ito yung bilis niya, no? So marami pati itong specs na basahin nyo na lang dito at maximum flight time niya is 18 minutes at maximum flight time niya pag may kasamang propeller gun is 17 minutes. Parang 1 minute lang yung difference niya, no? At yung maximum take-off altitude is 2,000 meters maximum niya pag naka-remote ka. So that's 6,561 foot. So pwede siyang mag-droning ng napakataas. Kaso nga, depende yan sa wind condition, no? And ano pa, maximum flight distance 7 kilometers. Maximum wind speed resistance level 4 is 8 meter per second. At meron siyang global navigation satellite system na GPS, Galileo at Beidou. And that's it. And for the SRP, yung Fly More combo is 18,999. Ito siya. Ayan yun. Kasi may kasama controller at extra batteries. Pag yung unit lang, drone lang at isang kasamang battery, SRP nito is 10,799 pesos. So, ganun siya ka-affordable. Much better. If you're using the Tello, benta nyo na yan. Bumili na kayo ng ganito. Parang double the price lang ng Tello. Kasi yung Tello kasi sa 5,000 ito mga 10,000 plus lang. Which is much better, no? Yung unit only lang pag yun ang kailangan nyo. Pang practice lang naman eh. So that's it. At I got now my app, DJI app, and also I want to unbox this one at para makapag-flight test na tayo at magamit ito sa ating next travel. Alright? Unbox na natin DJI Neo. Let's do this. And here we go. This is the DJI Neo. At i-unbox na natin siya. Finally, the most compact and smallest drone ni DJI Neo. DJI Philippines, for example. So, alright, unbox na natin to. May mga specs dito. 135 grams. Light and portable. Ayan yung mga features niya. Nasabi niya dito. So, okay. Open na natin yung box niya and let's see what's inside. Ano ba tong small box na to? I think this is the controller, no? Uy, hindi. It's the tatlong batteries niya. Yeah. Nyaw. Ayun, no? Pero bakit dalawa lang? Siguro, I guess, yung battery is nakasaksak na, no? Ready for, ito yung tsura ng niya, charging case niya. At may power button, tsaka USB Type-C port dito. So, ayan. Tabi muna natin yan. What else is inside the box? May kasama siyang, tatlong klaseng item. Meron siya ditong parang USB-C to Lightning. Yan, pang iPhone to. And this one is the USB-C. At meron siya ditong parang screw. I guess for the, for the propeller, no? Para mapalitan mo yung propeller. So, ito yung kasama dun sa box. And what else? And this is the drone. Ito yung drone. Uy, grabe. Oh. Ang ganda naman ito. Gracious. I guess baka kasama na yung battery niya. No? Baka nakalagay na. I guess ito ata yung battery niya. So, ito yung drone. Meron siyang kasamang casing. Ito siya, yung camera niya. So, mamaya, batintingin natin ito mamaya-maya. Check muna natin what's other items inside the box. Lit ng drone, grabe. So, meron ditong propeller, isang propeller, another propeller. So, dalawang propeller yung extra niya. Okay. Kasamang manual. Ayan, manual. And this is the controller. So, wala na kasamang ibang items. No? So, yun lang. Mali lang naman pala yung cable niya na maliliit lang. So, ito yung controller niya. Wow, grabe. No? Pero yung controller is not removable. No? So, this is the controller. I guess this is the, paano pati i-operate itong, hindi pa ako marunong gumamit nito. Hindi ko nga alam kung paano yung tsura nito eh. Shucks, ano ba talaga yung tsura nito? Oh, I guess baka kailangan pa natin magpa-shoot. Ayun, ito pa ilalagyan ng phone pala. Ba't pa gano'n? Pala tama ba? Lagyan to ng phone. So, nilalagay yung phone dito. At may kable dito. May kable. Well, I guess, kailangan natin magpaturo at saka ito yung yung stick, joystick. Nakikita ko yung sa mga nagdo-drone eh. Kinakabit nila yan dito para makontrol. Grabe, very sensitive. Oh. So, balik na muna natin yan.
para magpa-practice tayo ng bonggang-bongga dito. Hindi ko alam kung paano 'tong ano 'no, 'tong phone na ito, parang napaka-ano 'no, kaya bakit ano kataas gano'n. Kasi if going to put my phone na may DJI app, so, ganito siya. Okay. Wow! Check it out yo. Yun nga lang, kailangan kong tagilid siya dito kasi tumatama dun sa power button. Ay hindi naman siya tumatama pero nakakatakot 'no. Baka tumama sa power off, eh, 'no. Pero siyempre, saka na natin 'tong galawin 'to 'no. Okay, let's focus on the drone. Okay, DJI Neo, dito ka muna. And here's the drone, napakaliit niya 'no. So ito yung propeller niya, 1, 2, 3, 4. So I guess 'tong guard niya 'no, puwedeng tanggalin 'no. Natanggal ba 'to? Okay, ayoko ng tanggalin. Ayoko ng tanggalin. Okay na 'yang ganyan para very safe siya 'no, makakapag-drone tayo. I guess may kasama siyang battery, tanggalin ko 'to. Ito yung camera, ayan. At meron ditong charge to activate the battery. So, tanggalin natin sa sticker. So, kailangan natin i-charge siya raw. So, yung battery is this. So, wala pa pala 'tong charge, sabi nila. Wala pa daw charge. At yun yung sensor niya. Ang ano pala dito 'no, wala pala siyang obstacle avoidance AI. So, kung babangga siya sa isang corner, babangga talaga yun. Pero yung mga professional drone si DJI, may mga obstacle detection siya, obstacle course detection. So, pagka may pader, hindi siya gagalaw diyan kasi alam niyang may AI siya na huwag siyang tumama dun. So, eto since maganda naman yung propeller guard niya, kahit mag-crash 'to, okay pa rin din. Huwag lang masyadong mataas 'no. So, hindi pa natin 'to mapapalipad kasi sabi charge daw muna. I-on na natin. Paano ba 'to ino-on? Ito ba yung on niya? Ito problema, di tayo nagbabasa ng manual. Wala. So, wala siyang charge talaga. Talagang dead pa rin talaga siya. Alright, so I guess I'll need to charge this at maggawa na ba't nag-on 'to? Hala, may napindot ba ako? Ayun, nag-off na. Napindot ko ata yung ano, yung controller 'no. So, I guess ito may function dito, FN is function. Ito naman is camera yata, kaya pag magte-take ka ng picture. Power off, hindi ko alam kung ano 'to. Ay, talagang deep dive talaga tayo 'no, para maintindihan yung etong, paggamit nitong 'tong remote tsaka nitong drone na 'to 'no. So, matinding ano 'to, matinding deep dive talaga. So, ayun, charge ko muna 'to at balik tayo, magpa-flight test tayo once I get to understand everything about the DJI Neo. Balikan ko kayo in a bit at gagawa tayo ng maraming samples. Alright! Alright guys, we're going to do a setup kung paano ba ipapatakbo tong drone na 'to, 'tong DJI Neo from DJI Philippines 'no. First of all, kailangan meron kayong app sa phone ninyo na DJI app. Ito siya. So, meron dalawang kinds of way to control your drone. Pwede mo siyang i-control sa phone or pwede mo siyang i-control with your phone and your controller. So, nakaganyan yan. So, may mga connection guide naman dito. So, madali naman siyang intindihin. Parang very pang beginner level siya, no? Make sure lang na naka-Wi-Fi on, naka-Bluetooth on, and also your data. Kailangan yung data sa pag-set up nito 'no, kumbaga pag-communicate kasi kailangan ng GPS, eh. So, kailangan yung phone niyo may SIM card, merong data. So, papaano natin 'to ira-run? So, kunin niyo muna yung drone, tanggalin niyo yung cover nung lens. Actually, nag-try na ako nito, marami na ngang crashes 'to and still okay. At to power it on, pindutin niyo lang 'to, isang press tsaka isang long press para mag-on siya. So, 1, 2. Ayun, umiikot na siya. So, the drone is now okay. So, set aside muna natin yan dyan. So, dun sa app ninyo, since naka-on na yung aking Wi-Fi, naka-on yung aking Wi-Fi, Bluetooth, at data, itong tatlong yan. So, i-run ko na ngayon tong app at i-click ko yung connection guide. Ito na nga, lumabas na. Connect detected. So, kumbaga na-pair ko na siya sa aking setup. So, click ko na lang tong okay. At
Also, pagka na-install yung app, mag-a-update yung mga firmware din. So, make sure, pag pinare nyo yung drone ninyo via Wi-Fi, kailangan naka-data kayo. So, eto na. So, ito na yung connection niya via phone. Also, you can control the drone without using your phone. Pero kasi meron siyang AI tracking. You can do the follow, the circle, the helix, droney na without using any controller. Parang AI lang siya. Pero ayoko siyang gamitin kasi mas gusto ko, nakikita ko yung sarili ko. And this is me on my phone and this is the camera. Nakagimbal yan. Ayan, nakagimbal yan. So, paano ba to? Naka-connect na siya. So, kung naka-follow siya, I can also do the manual control. So, since sa bahay lang naman tayo, no? So, kung ito-take off na siya, just diinan mo lang to at lumilipad na siya. Pakita ko sa inyo. Ito siya. So, you can control it with your phone. Pwede siyang control to up. Pwede siya i-control lang down. Ayan. Pwede left o the left. At ito yung parang rotate eh. Nagro-rotate siya. Ayan. At nakakaano siya ng hangin. Kasi may electric fan ako dito eh. Pwedeng forward. Pwedeng backward. Up. Pwedeng sideways. Ayan. So, pwede mo siya i-record. Pag nag-record ka, you can also record your audio. So, low battery na pala yung aking drone pala. So, click ko na yung landing. Giinan ko lang to. At nag-landing na siya. So, low na daw. Low battery. Low battery na siya kasi nag-drone ako ng isang araw. So, I need to turn it off. Turn off ko na muna to. Press and long press. Ayan. Mamatay na yan. Nag-turn off na. So, yung sa phone, nag-disconnect na rin din. So, I need to remove this battery. And since meron na tayong battery pack, I use the second one. Ayan. Ito yung charging case niya. You can recharge sa USB Type-C. Mag-charge siya isa-isa. Ito yung ilaw. Pag nag-charging kayo, makikita nyo yung, yung notification kung na-charge siya pa siya lahat. So, kabit natin to. Ayan. Hindi na ako nakapag-record, no? Hindi na ako nakapag-record, no? Dito. So, another way naman to control it using your controller. Kunin mo tong controller na to. Ayan, ito yung tsura niya. At meron siyang joystick dito. Kunin yung joystick. Ikabit nyo itong joystick dito. Ayan. Ito yung sa mga pagkakamali ko. Nagpalipad ako ng drone, hindi ko nakabit yung joystick. Ginawa ko, nilanding ko na lang ulit. O habang naka-hover siya, kinakabit ko yung joystick. So, kabit mo yan dyan. Okay, kabit natin to. Talagang madali naman siyang gamitin, pero ako nagbasa ako ng manual on how to operate. Pero kung tamad kayo mag deep dive, ito pa niyo panoorin yung video ko. Pero at least mas maganda, basahin niyo yung manual. So, terminate ko na yung app no ng DJI no. So gawin natin, tanggalin mo tong phone holder. This is a phone holder. Tapos merong USB Type-C dito. Yung USB Type-C nakakonekta yan doon sa controller, tanggalin mo yan. Ayan. Ito yung itsura niyan. Kakabit mo. So, meron siyang kable for iPhones na available dun sa box, no? So, ito, ikabit mo na ito dito. Ayan. Kabit mo na yan. Okay, pumasok. Medyo, hindi ko gusto yung, neto, nakakatawa lang. Tapos, pasok mo yung phone dito. And turn on the controller. Ayan. At pwede mo na i-run din yung, nagcha-charge na yung phone ko. So, ito may battery din to, tina-charge din to, So, I'll be running now the DJI app. Tayo tumakbo. Ayan. So, habang naka-run siya, I'll click this. On ulit natin siya. Ayan. Ayun, ayos na yung camera niya. So, lagay ko lang siya dito. And for this, automatic na siya nag-connect, no? Kasi, naka-pair na siya automatic eh. So, dito yung controller, this is me, that's the GPS. So, pag nag-launch ka, at no satellite positioning kasi merong indicator dito na no satellite positioning kasi nasa loob ako ng bahay. So, take off with caution. So, ingat daw. So, para na-detect niya nasa tayo, nasa bahay. So, dito, naka 4K 30 FPS,
pwede ko siyang i-tinker to 1080p. Ito 1080p ko na kasi ang laki ng file ng 4K eh. Nakakainis eh. So, ito siya. So, storage ko, meron akong 1 hour of video kasi internal memory tayo sa drone eh. At meron tayong dito, exposure level. Ayan. So, pwede ditong video, pwedeng photo mode, pwedeng quick shots. Yung quick shots, unable when air, kailangan pag quick shot, kailangan nakaano tayo, na sa air tayo. So, may play dito ng mga, sa library, yung mga recorded, pwede mo i-playback. Ano tong isang to? Pro, auto na lang tayo, no? So, to take off, click this. Ito, take off eh. Tapos diinan nyo siya. Ayan. Ito siya. Ito na naman tayo. Nasa tayo sa loob ng kwarto. So, ito yung controller ko. So, masyadong mataas. Masyado siyang mataas. So, baba ka ng konti. So, mas madali siya i-control, no? Pagka you're using your controller. Ganun siya. Napakadali siyang gamitin. And you can use press record. Naka-picture mode pala ako. So, doon tayo sa video. At nakikita niyo yung kalat ng kwarto ko. You can control the camera. Merong ano dito, parang control grill. You can control the position of the camera. Ayan. Pwede tayo mag-drone rito. Kitang-kita niyo ako, coach ba? Ayan. Ito na para makita yung camera sa frame natin. Kitang-kita ako. Medyo mataas yung ano niya, yung lipad niya. So, kung tapos na kayo magpalipad, i-center mo lang siya forward and click this button to land. Yeah, to land. Click mo lang siya. Pwede mo siya palanding sa kamay nyo. Ganong kadali ang landing. Ganong kadali ang control nito. At shift na tayo sa ating POV. So, ayun lang. Ganon lang siya kadaling i-operate once na matinker na. Ako, inabutan pa ako ng ilang linggo or araw to memorize all of this. And after that, nakakapagpalipad na ako. Hindi ko lang ginagamit yung yung AI style niya na without the control. Kasi natatakot ako eh, na baka yung drone ma-lost control. Kasi gusto ko nakokontrol ko eh. Lalo na pag you're doing droney or circle, or follow. Pero kaya naman niya kasi once na matapos yung kanyang task, bumabalik yung drone kung saan siya naglanding. So napakaganda nitong DJI Neo. It's perfect for beginners. It's perfect for those who want to try droning. At ito na yung inyong road, your journey, going to the professional drone. Like using the DJI Avata, the Mini Pro, or the Mavic. So yung mag-test flight tayo, may mga naka-record na akong video. So panoorin niyo on how I use this drone without the controller, with the phone, and also with the controller. Alright, eto na. Let's do this. Pero ano lang kasi gusto ko lang makita yung tutorial nung yung tutorial nung circle. Pero sa phone pwede ka rin, di ba yung parang phone. rin, yung may virtual joystick. Pang follow lang naman yun eh. Nasaan yung circle? Got it. Skip. Ayan, start. Ay, yung camera niya oh. Linaw ng camera. Linaw ng camera niya oh. Nasaan ba yung Ano yung Start. gagawin niya? Hindi. Gusto ko muna malaman kung ano yung gagawin niya. Mamaya biglang lumipad sa taas eh. Nasaan ba yun? Oh, Circle. Hindi, ibig sabihin yung tutorial. Ay, yung circle. Click mo yung circle. Ayun, yung circle. Hindi nga, yung gusto ko malaman kung ano yung gagawin niya. Yung merong ito question yung mark. merong sign. Oo, yung ano mismo yung gagawin niya. Kasi ang ano ko lang, ang kabado ko lang kasi baka tumaas siya. Pero kung same height tas iikot siya, okay lang. Neo. Wala pa ba? Wala pa sa manual. Sa baba. Tulog. Walang ano to. Wala pa. Oo. Sa bagay malambot naman to pag bumagsak. Oo, wala pa. Wala pa. Charge to marketing. Charge to marketing na yan. I-phone control mo na lang. Ha? Start.
Ayun na. Oo lang. Lapag mo na lang sa sahig para Yung mag-take ano, off. Yung ito pala, circle, height 2 meters, mataas, gano'n Taas. taas ng 2 meters. Taas ng 2 meters. Hindi, ito 1 meter, 2 tao. Ito na yung 2 meters. Pero yung distance, distance, 2 meters. So, ano ba 2 meters? Isa, dalawa. So, maliit lang. Pwede mo. O go, dito. Pero yung height, Start muna with 2 para safe. ha? Oo nga, ang problema yung height, wala siyang ano. Wala. Wala naka-spec. Teka, tignan natin Baka to. i-ano sa'yo. Oh, parang ganun lang, oh. Oh, mababa lang, same level lang. Same level lang. Nga, try mo nga. Sige, sige. Asan yung ano? Asan yung bola? Pat bola. Hindi, kailangan ko ng props. Kuya, pairam sa bola. Tapos kayo sa circle. Ah, dito, dito. 2 meters. Asan ba yung circle? Kami ano, may buttons. Helix. Follow. Rolling. Circle. Circle. So wala ka na, wala, Select natin yung circle mode. so wala ka ng controller sa phone? Wala na, oh. Paano yung bababa? Sasaluhin mo lang siya ng ano, tatapat mo lang siya. Ah, okay, sige nga. Tapos pagkatapos nung ano niya, babalik siya. So long press, 2 meters. Circle. 3, 2, 1. Oh my ikot God. siya. Huwag ka masyadong lalayo, 2 meters ka lang. Oh! Woo! Ang baba lang pala, no? Oh, conforme sa height na ano, sa distance saka ano. So, fina-follow yung ball? Tapos titirahin ko. Hindi sumunod. Oh. Yan. Pag yung ano na, ay hindi pa pala tapos yung circle. Tapos napalalandingin mo na lang siya. Oh! That's simple. O try mo. Ayoko. Natakot. Dapat nga i-try mo, wag yung sayo. Hindi, nakita ko pinindot mo naman eh. Hindi, ganito lang. Halimbawa, yung isa palo, wag yung racket. Ito yung spotlight, simple lang siya. Ano yung spotlight? Spotlight, nasa isang place lang siya. Tapos iikot lang siya according sa ano mo. Okay. Ay, konti ko lang yung ano. Kailangan nakatapat sa mukha mo dahil i-recognize ka niya eh. Mm. Tapos long press, Long press. Ano mangyayari? tapos umatras ka, umikot ka. Susunod sa yung rami. Naka-record ba to? Ay, umatras ka. Yan yung ano, spotlight. Galing oh, nakatrack pa rin. Hey guys, what's up? Welcome to my video vlog. Let me tour around here sa Studio 300 in Makati. And check it out yo. This is only a test. Oh, paano ko siya papababain? Uy, Ted, paano siya bababa? Yung ano lang, laptop mo na yung kamay sa baba. Uy, ba't umaakyat? Ba't umaakyat? Yan. Pag ito yung ginamit mo, meron siyang ano eh, yung sa phone. Voice Tapos naman siya. Pag ano niya, imimix niya. Ah, So nice, next ah. mode, follow me. Helix. Follow. Follow. So ano Oh. lang siya, ikaw mag-press. Hawakan ko to. Long press. Tapat mo sa mukha mo yung ano, para ma-recognize ka yan. Tapos, long press. Oh. 2, 1. Okay. Yan, susunod na sa'yo yan. DJ Neo, follow me. Sunod pa rin siya sa akin. Galing! Meron akong alagang pet. Tatago kita. Tago ka, hindi ko. Ayaw sumunod sa akin.
Nadidetect na, kilala niya yung tao. This is a nice pet. Paano siya pababa? Oh, ang galing. Natatak niya yung kamay ko, no? Remote control. Shit. So ano? Circle? Okay na. Okay na. Ganda. O, gamitin mo na yung drone mo. Okay na yung tutorial. Eh, ino-off mo na. Oo. Galing yan. Short press, long press. Yung on and off. Hindi siya nakapalo. Ano, harangan kita. Tapos lumabas ka. Ikaw pa rin hinahanap. Hindi yan. Tapos, pwede kong Ganyan lang, oh. Tapos na. Oh, ang bilis ha. Right. DJI Neo, follow me. Dito tayo ngayon sa Shambhala. My first time here, so maka-follow si DJI Neo ngayon. So natin maglakad. Hindi ko lang alam kung naka-record. I guess naka-record naman to. Kaya ito, wala siyang obstacle avoidance. So, parang mayroon siyang timer pala. Hindi siya ganun kabilis mag-record. Napuputol yung record niya. O, baka napindot ko yung stop recording kanina. So, I'm recording with my drone. Saan sila nagpunta? Saan sila? Diretso? Ah, ito yung may kubo. Ito tayo. Saan sila dumaan? Ah, okay. Ganda na dito maglakad. Saan kayo dumaan? Diretso pa? Ah, ito may hagdanan. So, ito kung matindi rito. Tignan natin kung makakadaan siya dito. Kaya mo? DJI Neo. Hey! Hala! Okay, we are here. Follow me. Follow me. Ingat lang. Ingat lang. Ingat lang, ingat lang. May obstacle tayo dito. Pumasok na sa loob ng bahay. Pasensya na. Pasensya na. Meron akong kalaga eh. Alita, alita, pasok, 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 pasok. I'm here. Ayan, tara. Etong matindi. Etong matindi. Sumusunod sa atin. So I guess I need to palanda natin to. Okay? Thank you so much for